Magandang buhay, ito ang Mobazilla. May pag-asa pa bang makaahon sa kahirapan? Ilang beses na rin nagpalit ng Pangulo ng Bansa at nangakong tutulungan ang mga mahihirap pero nanatili pa rin namang hikahos ang inyong pamilya. Ano ba dapat ang kailangang gawin? Sa episode na ito ng Mobazilla, hihimayin namin ang mga aral mula sa mga kwento ng buhay ng mga yumaman na nakaranas din ng malubhang kahirapan noong sila'y nagsisimula pa lamang. Iuugnay namin ito sa mga aral na nababanggit mula sa iba't ibang mga aklat. Simulan na natin. Ang lahat ay nagsisimula sa iyong pagdedesisyong baguhin ang iyong kalagayan. Ayaw mo nang mamuhay ng hikahos. Ayaw mo nang mamuhay na walang kakayahang maipagkaloob sa pamilya ang mas maayos na buhay. Kailangan mong maranasan ang pagnanais na ito upang gisingin ang iyong utak na maging mulat sa napakaraming mga opportunities sa palibot. Ganito ang nangyari kay Jim Rohn, isa sa mga kilalang motivational speaker sa buong mundo. Dumating siya sa puntong ayaw na niyang mamuhay katulad ng dati nang kinailangan niyang magsinungaling sa isang Girl Scout na kumatok sa kanyang pintuan para magbenta ng cookies. Ang katotohanan ay wala talaga siyang perang pambili. Sinabi na lang niya na marami pa siyang tinapay upang umalis na ang nagbebenta. Pagkaraan nito, nahiya siya sa kanyang sarili. Sa panahong iyon, mayroon na siyang pamilya. Nakatapos na siya ng 2 taon sa college, nakatira sa Amerika, pero wala pa rin siyang sapat na kinikita. Sinabi niya sa kanyang sarili na ayaw na niyang mamuhay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ayon sa kanya, kapag handa na ang student, darating na ang teacher. At nakilala nga niya ang kanyang mentor na si Earl Shoff. Sa pamamagitan ng mga turo ni Earl, nagbago ang mga pananaw ni Jim Rohn. Napagtanto niyang ang tunay na dahilan ng kanyang paghihirap ay ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa mga philosophies ni Earl Shoff, na kaya niyang makabangon mula sa kanyang nakahihiyang kalagayan. Naging maigsi ang naging buhay ni Earl Shoff. Bilang tribute sa kanyang mentor, ipinagpatuloy ni Jim Rohn ang pagtuturo sa mga interesado kung papaano maging matagumpay. Pagod na rin si Brian Tracy, isa sa mga kilalang business speaker sa buong mundo sa ngayon, sa estado ng kanyang buhay nang mapagtanto niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para makabangon. Siya noon ay high school dropout. Naranasan na niyang maging gasoline boy, construction worker at sari-sari pang mga trabaho para lamang kumita at mabuhay. Sumandig siya sa pangako mula sa Matthew 7:7. Patuloy kayong humingi at bibigyan kayo. Patuloy kayong maghanap at makakakita kayo. Patuloy kayong kumatok at pagbubuksan kayo. Dahil sa kanyang paghahanap, nasumpungan niya ang kasagutan sa kanyang katanungan at umunlad ang kanyang buhay. Tignan pa natin ang isa pang kwento. Nalaman ng batang si Robert Kiyosaki na hindi pala sila mayaman nang hindi siya nasali sa mga inayang dadalo sa isang beach house party sa kanilang paaralan. Dahil dito, nagnais siyang yumaman at ginustong matutunan kung papaano gumawa ng pera. Dahil dito, nakilala niya ang kanyang rich dad at natutunan kung papaano yumaman. Ito ang kwento ni Robert Kiyosaki na ibinahagi niya sa unang aklat na Rich Dad, Poor Dad. Sa ngayon, si Robert ay may net worth na $100 million. Ang mataas na pagnanais na maabot ang isang pangarap din naman ang binabanggit ni Napoleon Hill sa aklat na Think and Grow Rich. Bakit nga ba ito ang pasimula?
Ganito ang kasagutang ibinigay ni Jack Canfield mula sa kanyang aklat na Effortless Success. Ang pagnanais na ito ang magbibigay sa iyo ng clarity. Dahil mas malinaw na ang iyong gusto, mas magkakaroon ka ng direksyon sa iyong buhay. Dahil dito, mas magiging receptive ang iyong utak sa mga ideas na magpapalapit sa pag-abot sa iyong naisin. Ito ang pangalawang aral. Ang mga nagtagumpay ay naghanap ng kasagutan sa kanilang mga problema. Makikita natin sa mga naunang mga kwento na pagkaraang magising ang mataas na pagnanais na mabago ang kalagayan, ang mga nagtagumpay ay naghanap ng paraan para masagot ang mga kinakaharap na balakid. Sa kaso ni Robert Kiyosaki at Jim Rohn, natagpuan nila ang kanilang mga mentors. Sa kaso ni Brian Tracy, naglaan siya ng panahon para basahin ang mga aklat kung papaano yumaman. Kapag malinaw at mataas ang iyong paniniwalang maaabot ang iyong itinakdang mithiin, darating ang kasagutan sa iyo sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Maaaring makakilala ka ng mentor tulad ng nangyari kay Robert Kiyosaki, o may mapupulot kang inspirasyon sa iyong mga nabasa o napanood na magpapalapit sa kasagutan sa iyong katanungan. Napansin ni Jim Kwik, isa sa mga kilalang memory masters, ang basong naglalaman ng quote na "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them," habang nakaratay siya sa hospital. Siya noon ay na-confine dahil sa sobrang pagod at puyat dahil sa kanyang labis na pag-aaral sa college. Nagkaroon siya ng head injury noong siya ay bata pa, kaya nagkaranas siya ng learning difficulties. Dahil mataas ang kanyang pagnanais na makapagtapos, labis siyang nagpupuyat sa pag-aaral. Subalit, nahihirapan pa rin siya. Dahil sa mga simpleng katagang ito mula kay Einstein, napagtanto niyang kailangan niyang mabago ang paraan ng kanyang pag-aaral. Dahil dito, nasumpungan niya ang mga effective na paraan ng pag-aaral at pag-memorize. Ito ang kanyang naging expertise. Libo-libong mga tao ang kanyang tinuturuan upang mas maging matalas ang memory. Kasama na rito ang mga Hollywood stars at mga businessman gaya ni Warren Buffett. Yumaman at nakilala si Jim Kwik sa buong mundo dahil sa kanyang nabuong kahusayan. Sino nga naman ang mag-aakalang ang isang taong may learning difficulties ay magiging isang memory coach? Ang kasagutan naman ay dumating sa buhay ni Chris Gardner nang mapansin niya ang driver ng isang red na Ferrari. Siya noon ay masasabing isang kahig, isang tuka na laging inaaway ng kinakasamang nanay ng kanyang munting anak dahil sa mga usapin hinggil sa pera. Mapapanood nyo ang kwentong ito sa pelikulang In Pursuit of Happiness. Tinanong niya ang driver ng Ferrari kung ano ang kanyang ginagawa at na kayang makabili ng mamahaling sasakyan at kung papaano niya matututunan ito. Naging super millionaire si Chris Gardner dahil sa naglakas ng loob siyang magtanong at makuha ang kasagutan. Dahil sa mga aral na matututunan mula sa mga mentors, mga aklat o mga karanasan, mababago ang pananaw at pamamaraan kung papaano abutin ang iyong mithiin. Ito ang pangaral ni Jim Kwik mula sa kanyang aklat na Limitless. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mataas na motivation at pagbabago ng pananaw o mindset. Kailangan ding mabago ang iyong methods. Halimbawa, nais mo yumaman. Mataas ang iyong paniniwalang makakaya mo ito, subalit
hindi mo naman binabago ang iyong pamamaraan sa paghawak ng iyong kinikita, mananatili kang mahirap. Dahil nakilala ni Arkad ang bida sa aklat na Richest Man in Babylon ng kanyang mentor, nagbago ang pamamaraan niya sa paghawak ng pera. Dahil dito, kahit na minimum wage earner lang din siya, na kaya niyang mapaunlad ang kanyang kabuhayan. Nakapagpatayo ng maraming negosyo at nakabili ng maraming ari-arian. Inaanyayahan namin kayong panoorin ang summary ng Limitless ni Jim Kwik at Richest Man in Babylon ni George Clason sa aming channel. Mag-iiwan kami ng link sa description. Sa ngayon, malinaw na ba sa iyo ang iyong mga nais na maabot sa iyong buhay? Marami ka naman ang napapanood at nababasa kung papaano maabot ang iyong mithiin. Subalit, bakit tila ang layo-layo mo pa sa iyong pangarap? Ano ba ang kailangan mong gawin? Dito papasok ang pangatlong aral. Kailangan mong magtagumpay araw-araw. Papaano? Ang pagkaabot ng anumang mithiin ay resulta ng hindi iisang napakalaking desisyong kailangan mong gawin. Ito ay bunga ng mga maliliit at tamang choices na iyong pinipili araw-araw. Ito ang kaisipang mula sa aklat na The Compound Effect ni Darren Hardy. Hindi nga ba't ito ang karanasan araw-araw? Mag-e-exercise ka ba o hindi? Mag-aaral ka ba o manunood sa Netflix? Karne ba o gulay? Soft drinks ba o tubig? Bagong cellphone o investment? Simple lang namang malaman ang mga tamang choices, hindi ba? Pero bakit mas madalas mga maling choices ang napipili at nagagawa? Dahil madali lang siyang piliin. Mas madali kasing hindi mag-exercise. Mas masarap ang soft drinks kaysa sa tubig. Masarap maramdaman ang paghanga mula sa barkada dahil sa bagong biling gadget. Kailangan mong magtagumpay araw-araw sa pamimili at paggawa ng mga tamang choices upang makamit ang iyong pangarap. Sa pamamagitan ng mga araw-araw na tagumpay, nabubuo ang mga success habits. Sa una, napakahirap gawing lumihis sa nakasanayang paraan ng paggamit ng oras. Pero dahil ayaw mo na ngayong mamuhay katulad ng iyong kasalukuyang kalagayan, kailangan mong maging matalino sa pamimili ng iyong mga gawain at pangatawanan ng iyong desisyong yumaman at magtagumpay. Maituturing na kabaliwan kung umaasa kang mababago ang iyong buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit mong paggawa ng iyong mga nakagawian. Ang salitang decision ay nagmula sa salitang Latin na decaedere na kombinasyon ng mga salitang de at caedere. Ang de ay nangangahulugang off at ang caedere naman ay nangangahulugang cut. Ibig sabihin, ang decision ay nangangahulugang cut off o paghihiwalay. Kapag nagdesisyon kang ayaw mo nang mamuhay na katulad ng iyong kasalukuyang kalagayan, kinakailangan mo na ring hiwalayan ang mga dati mong paggawi at pag-iisip. Nakakapakahirap mang humiwalay sa mga dati nang nakagawian. Ang mga pagbabago ang hinihingi ng iyong inaasam-asam. Sabi nga ni Jim Rohn, for things to change, you must change. Ayon sa aklat na Obstacle is the Way ni Ryan Holiday, kapag naabot mo ang kalagayang umaapoy ang iyong pagnanasang maabot ang iyong pangarap o makaahon sa kahirapan, magiging magaan na ang lahat. Ang apoy ng iyong pangarap ay hindi maapula ng mga malalaking balakid na iyong kakaharapin. Bagkus, magsisilbi ang mga itong panggat
patong sa nag-aapoy mong pagnanais na marating ang iyong mga pangarap. Lalamunin ng iyong apoy ang lahat ng mga problemang iyong kakaharapin. Magdadagdag ito sa init ng iyong damdaming maging matagumpay. Sa makatwid, walang makakapigil sa iyo. Naway ang 3 malalaking aral na aming naibahagi sa inyo sa ngayon ay makatutulong sa pagpapasimula ng apoy ng inyong pagnanasang mapaunlad pa ang inyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang mga aral sa episode na ito, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel at ibahagi na rin ito sa inyong mga kakilala. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!